1 year and 7 months na po ako nandito sa Jordan at member po ako ng Tao Elevate. Ngayon po, ipipresent ko po sa inyo ang NLO o New Leaders Orientation. Ano nga po ba yung New Leaders Orientation? Ito po New Leaders Orientation is tinuturo sa mga bagong members na kagaya ko o bagong leaders na kagaya ko. So, umpisahan ko po ang New Leaders Orientation sa attitude. Ano nga po ba yung mga attitude na meron ng isang tao? Self-doubt or duda sa sarili. Ikaw, may duda ka pa ba sa sarili mo? Kasi, yung duda sa sarili mo, isa po yan sa makakapagpabagal o isa po yan dahilan para hindi mo matupad yung mga pangarap mo. Kasi, umpisa pa lang, o sarili mo na lang, pinagdududahan mo pa. Di po ba? Yung takot o fear, normal lang pong matakot. Pero kung always takot ka at ayaw mo pong simulan yung bagay na hindi mo alam, or ayaw mo pong subukan yung mga bagay na first sa buhay mo, wala ka pong matututunan. Kasi, yung takot po is normal eh. Pero kung hindi mo po susubukan yung isang bagay, hindi mo po malalaman. Di po ba? And next po is acne. Or alam ko na yan. Marami ka pong mai-encounter na ganyan na magsasabi sa'yo, ay alam ko na yan. Ay nakita ko na yan. Napanood ko na yan. Narinig ko na yan. Ang pagiging acne po is sa ibang tao siguro normal lang eh, yung acne. Pero para sa akin, yung acne, masamang attitude po yun eh. Kasi hindi naman lahat ng bagay alam mo na. Hindi naman lahat ng bagay sa mundo, alam mo na yung mangyayari, alam mo na yung magiging kahihinatnan. Kagaya na lang po ng teacher, di ba? Ang teacher, nag-aral muna sila, di ba? Bago sila nag-teacher. Hindi nila pwede sabihin na alam ko na yan. Kasi nga, pinag-aaralan nila eh. Di ba? So tayo din, bilang nandito tayo sa business, hindi natin pwede sabihin na alam ko na yan. Base lang po sa narinig natin. Di po ba? And next is belief. Ano nga po ba yung belief? Or paniniwala? Saan ka ba dapat maniwala? Unang-una po, dapat ka maniwala ay sa Creator. Dapat may paniniwala ka sa Kanya at pagtitiwala ka sa Kanya. Sunod po, isa sarili mo. Ikaw, dapat ba pagtiwalaan mo sarili mo? 'Di ba? Oo. Kasi ikaw lang ang nakakakilala sa sarili mo. Dapat maniwala ka din po sa produkto ng Tao Elevate. Sa Grace Coffee, sa Lure, Elevate in One, yan po yung mga produkto na meron tayo sa Tao Elevate. Dapat po may paniniwala ka sa produkto na meron tayo. And sa upline mo, dapat po may paniniwala ka sa upline mo. Kasi yan po yung tutulong sa'yo dito sa business na to habang nandito ka, habang inaaral mo yung business mo. Siya po yung gagabay sa'yo. And sa crossline, yung mga crossline mo, pwede rin po siya makatulong sa'yo. Sa CEO ng company, dapat po may tiwala ka din sa kanya, sa CEO. And sa mga business partners po ng ating company, dapat po may paniniwala din po kayo sa kanila. Pero ang pinaka-importante po talaga dito is tiwala sa sarili or paniniwala sa sarili mo. Kasi walang ibang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. And next is commitment. Ano nga po ba yung commitment? Saan ka ba dapat maging committed? Committed ka po dapat sa mga bibitawan mong salita. Kasi minsan yung salita natin, di ba, pag galit tayo, may masasakit tayo nasasabi. Tapos pag nasabi mo na, hindi mo na alam. So dapat po committed tayo or alam natin yung mga sasabihin natin o bibitawan nating salita. And isa po dito sa mga commitment is I'll try or susubukan ko lang. Sinubukan mo lang talaga yung isang bagay tapos bigla kang magko-quit. And next po is I'll do my best. You do your best pero hindi ka quit. And the best po na commitment o committed
na na dapat mong taglayin is I will do whatever it takes. O gagawin mo ang lahat ng paraan para sa pangarap mo. Wala kang pakialam kung may masagasaan ka man or masaktan ka man para sa pangarap mo. Pangarap ko, I will do whatever it takes. Yan po yung motto na gustong gusto ko. I will do whatever it takes. And next po is discouragement. Ano nga po ba yung mga discouragement na padadaanan mo sa negosyo na to? Una po dyan, ida-down ka. Sino ang magda-down sa'yo? Pamilya mo, asawa mo, jowa mo, best friend mo, kapatid mo. Sila po yung unang-unang magda-down sa'yo or magpapahina ng loob mo. Yan po yung mga discouragement na pwede mong pagdaanan dito sa business na to. And next po sa discouragements is excitement. Saan ka nga ba dapat maging excited? Excited ka lang ba na makausap yung jowa mo? Excited ka lang ba na susweldo ka bukas? Or excited ka ba kasi gagala kayo ng mga kabarkada mo? Kailangan po hindi lang ganun. Kailangan excited ka, pagising mo pa lang, excited ka na. Excited ka na sa mga pwede mangyari sa'yo. Lalo na po kung nandito ka sa Tao Elevate. Dapat excited ka. Excited ka na makuha yung mga goal mo. Excited ka na matupad mo yung mga pangarap mo. Ganyan po yung pinakamagandang excitement na pwedeng maramdaman mo dito sa Tao Elevate. Yung excited ka pagising mo ng umaga, mamumrospect ka. Excited ka na may mababain ka. Excited ka na may masidi ka. Kagaya lang din po ng pagiging excited mo pagkausap mo yung jowa mo. Relate. Joke. Hindi. Yung pagiging excited po is kasama po yan sa buhay. Kasi pagising mo ng umaga, nakamangot ka na. Di po ba lahat na mangyayari sa'yo negative? So kung excited ka, masaya ka, lahat po ng papasok sa buhay mo is positive. Yun po yung kagandahan ng pagiging excited or excitement everyday life. Masaya ka, mag-enjoy ka, excited ka sa mangyayari. And next po is focus. Ano nga po ba yung focus? Noong una, hindi ko din po alam yung focus. Kasi ang bilis ko po ma-defocus eh. Pero ngayon, alam ko na. Pag sinabi pong focus, alam mo yung patutunguhan mo. Alam mo yung gusto mong gawin. Nakafocus ka sa kung anong gusto mong marating. Wala nang kahit na sino makaka-defocus sa'yo. Kasi alam mo na. Straightforward ka na. Nakikita mo na yung mangyayari. Kasi nakafocus ka na. Nakafocus ka kasi may pangarap ka. Nakafocus ka kasi may gusto kang marating. At yung mga bagay na hindi po makakaganda o makaka-defocus sa'yo, iwasan mo na. Kasi yan po yung sisira sa focus mo. Hindi mo na po magagawa yung gusto mong gawin. Na-defocus ka na. 'Di ba? Next po sa focus is goal. Kasi naka-focus ka na, so makukuha mo na yung goal mo. Ano nga ba yung goal mo? Ano ba yung pangarap mo? Ano ba yung gusto mong marating sa buhay mo? Ako yung goal ko, makaalis na dito, makaipon, magkaroon ng sapat, or sabihin na natin na yung mga pangarap ko, gusto ko talaga siyang matupad. So yun yung goal ko. Ikaw, ano bang goal mo? May goal ka ba? O mamaya ang goal mo, bumili ka lang ng kotse dyan o bumili ka ng bike. Diba? Goal yun. Magagawa mo ba yung goal mo o hindi ka nakafocus? Diba? Kung hindi ka focus, wala din yung goal. Ito po kasi isa lang eh. Paikliin lang natin. Kung okay na po yung attitude mo, may paniniwala, or believe ka na sa mentor mo, sa upline, sa business, at higit sa lahat sa sarili mo, committed ka na sa business, at wala na pong epekto lahat ng discouragement na dumatating sa buhay mo, nakafocus ka na,
at naiiwasan mo na yung mga nakaka-defocus sa'yo, sigurado makukuha mo yung goal mo. Kasi complete package na di ba? Yung attitude at skills mo, magkasama na. Yung attitude mo na 80% at yung 20% mo na skills, pag pinagsama-sama mo yan, easy na lang ang goal. Madali mo na makukuha yung goal. Kasi okay na yung attitude mo. Naniniwala ka na. Committed ka na. Yung mga discouragement mo, naiwasan mo na. Excited ka na sa pwedeng mangyari sa buhay mo. At nakafocus ka na. Given na lang yung goal. Diba? Yan yung NLO para sa akin. Para sa sarili ko. NLO para sa sarili ko. At isabuhay na lang natin yung NLO.